Okay, so bago tayo magsimula, mag-pray muna tayo. Amang Diyos na sa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa araw na ito, sa umagang ito upang hilingin na pagpalain mo po ang iyong salita, Panginoon. Magpagaling ka, maghimala, magpalaya, bigyan mo kami, Lord, ng karunungan upang maintindihan namin ang iyong mga salita. Ibukas mo yung aming pandinig, ibukas mo yung aming puso para sa mga salita mo sa umagang ito. Hini ko rin ang malaking pagkilos ng Espiritu Santo sa umagang ito. Pagpalain mo, Lord, ang internet, ang YouTube, ang Facebook, ang himpapawid sa umagang ito. Salamat po. Pagpalain mo yung ating mga tagapanood, tagapakinig. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. So yung mensahe natin ngayon, matagpuan natin sa Joel, Propeta Joel, sa chapter 2, verse 28, verse 29. 28-29, chapter 2. Joel. Sabi dito sa chapter 28, pagkatapos ito, ipagkaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Yan ang sabi ng Diyos, na ipagkaloob niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Sa iba po kasi, ang lalaki lang may karapatang magpahayag ng mensahe o mangaral. Po dito sa salita ng Diyos, kasama babae. Amin po ba? Lalaki at babae, hindi lang lalaki ang magpahayag ng mensahe o mangaral. Kasama babae. Magkaroon ng mga panaginip ang inyong mga matandang lalaki. Kaya pag nagkaroon ka ng panaginip ng mga espiritual na panaginip, galing yan sa Diyos. Makita ng pangit tayo ng inyong mga kabataang lalaki. Sa 29 sa panahon ngayon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa maging sa mga alipin o lalaki, man o babae. Yan ang sabi diyan. Sa Joel, chapter 2, verse 28, verse 29. Dapat masundan natin. Sundan po niyo yung mensahe para maintindihan niyo. Amen? Yan po yung sabi ng Diyos. Pangako ito, Holy Spirit, Holy Ghost. Pag sinabing Holy Ghost, holy nga holy, banal. Holy Ghost, banal na Espiritu. Ipinangako ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao. At ipinangako niya ito, ibubuhos niya sa lahat ng tao yung kanyang Espiritu. Amen. So, yan ang propesya ni Joel, Propeta Joel sa Lumang Tipan. At ito'y inulit ni Jesus Christ sa John chapter 16, verse 13 hanggang 14. Inulit ito ng ating Panginoon. Sa John 16, verse 13, verse 14. Ang sabi diyan, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, ito yung Espiritu na sinabi ni Propeta Joel. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Siya yung maging patnubay at siya yung maging tagapagturo natin. Sapagkat sasabihin niya, hindi mula sa kanyang sarili. Yung kanyang sasabihin, hindi galing sa kanya. Kundi, sabi diyan, kundi sa kanyang narinig. At ipapahayag niya sa inyo ang mangyari sa hinaharap. Yan ang gawain ng Espiritu ng Diyos. Parangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa iyo. Galing kay Jesus Christ. Kasi sinugo sa Jesus Christ. Sabi ni Lord, ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparating ang Espiritu ng katotohanan hanggat nandito ako sa lupa. Sabi ng Panginoon. Kapag umalis siya, susuguin niya ang Espiritu ng Diyos para maging patnubay ng mga alagad. Maging patnubay natin. Para turuan tayo, ipakikilala si Jesus Christ. Ang Espiritu ang magpaparangal kay Jesus Christ. Amin po ba? Parangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa iyo. Lahat ay ipapahayag ng Espiritu ng Diyos galing kay Jesus Christ. Kasi sinugo siya ni Jesus Christ para maging patnubay at maging tagapagturo natin. Ang Espiritu ng Diyos. Amin ba? Nagsasalita siya. Kapag malalim ka sa spiritual, marinig mo ang tinig ng Holy Ghost, ng banal na Espiritu. Amin ba? Siya yung nagkukonviksyon sa atin. Yan ang sabi ng Panginoon. Na ang Espiritu ng Diyos maging patnubay natin. Maging patnubay siya ng mga alagad, maging patnubay siya sa ating mga panahon ngayon, sa ating mga lingkod ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos, parangalan niya si Jesus kasi ang sasabihin ng Espiritu galing sa Panginoon. Amen. Hindi siya nakikita. Pero naniniwala tayo dahil sa salita ng Panginoon. Amen ba ba? Hindi nakikita ang Espiritu kasi Spirit siya. Pero dahil sa sinabi ng Panginoon Jesus, aniwala tayo.
Yan yung salitang panampalata. Ang panampalata sa mga bagay na hindi nakita. Sapagat ang Diyos ay hindi nakita. Sapagat ang Diyos ay Espiritu. Nung pagdating na ng Holy Spirit, ng Holy Ghost, sa Acts chapter 2, verse 3, verse 4, habang sila nagkakatipon sa isang lugar, narinig nila yung malakas na ugong, malakas na ugong ng hangin. At napuno yung bahay na kinaroonan nila. Napuno ng Spirit ng Lord. At may nakita silang parang di lang apoy, yung fire na dumapo sa bawat sa kanila. Pag sinabing fire, apoy, dumapo yun sa bawat sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu ng Diyos at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Sa verse 4. Kaya yung wika na yan, hindi po yung wika ng mga bansa, hindi po wika ito na tao. Wika ito na kaloob ng banal na Espiritu. Amen. Wika na kaloob ng banal na Espiritu. Speak in tongue. Nag-speak in tongue sila lahat. Kasi madali bumaba sa kanila ng Holy Spirit kasi instructed sila ng Lord. Sila yung mga manampalataya. Tayo yung mga manampalataya rin. At desire nila. Sabi nga sa Acts, chapter 1 verse 8, tatanggapin niyo ang Espiritu ng Diyos. Tatanggap kayo ng Espiritu ng Diyos at tatanggap din kayo ng kapangyarihan mula sa Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos sa salumang tipan, gumagalaw na ito. Sabi nga doon sa Genesis, chapter 1 verse 2, ang Espiritu ng Diyos gumagalaw nito sa babaw ng tubig. Gumagalaw, kumikilos sa babaw ng tubig. Ito rin yung nagpalakas kay Gideon. Nung lukuban si Gideon ng kaway, tinalo niya yung laksa-laksang Madyanita at laksa-laksang Amalekita. Laksa-laksa, kasing dami ng buhangis dagat. Sabi ng Panginoon sa kanya, para ka lang lumalaban sa isang tao, napakalakas ni Gideon. Ngayon ang taong nilulukuban ng Espiritu ng Diyos malakas. Ito rin nagpapalakas kay Samson. Pumatay siya ng 1,000 ng Pelisteo. Hanggang sa huling laban niya, 3,000 yung kanyang pinatay. Napakalakas nila. Ito rin yung lumulukob kay Jepte. Tinalo niya yung Mubita. Yung hari, pag natalo mo yung hari, talo mo lahat yan. Amen. Kasi ang hari, pinapalibutan niya ng kanyang mga kawal. Kapag natalo mo yung hari, natalo mo na lahat yan. Amen po ba? Ito rin yung lumulukob kay David. Kaya si David laksa-laksa yung kanyang tinalo na kaaway. Kaya yung power ng Holy Ghost, napakalakas. Amen. Kapag ikaw nilulukuban ng Espiritu ng Diyos, napakalakas mo. Power. Yung power mo galing sa Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay 3 persona. Amen. Amen po ba? Kahit hindi siya nakikita, aniwala tayo na sa lumang tipamang gumagalaw na ang Espiritu ng Diyos. Amen. Nung bumaba yung Holy Ghost na yon, doon sa upper room, sa bahay na pinagtitipunan ng mga alagad, yung 100 at saka 20 na alagad. Bumaba sa kanila yung fire. Apoy. Dumapo sa bawat sa kanila. At sabi pa doon, napuspos sila ng Espiritu Santo at nagsilita sila ng iba't ibang mga wika. O speak and tongue. Amen? Paano ba tinatanggap ang Holy Spirit? Dinidesire din po yan. Dinidesire. Hinihingi sa Panginoon kasi sabi nga sa Mateo, chapter 3, verse 11, chapter 3, verse 11, si Juan Bautista ay nagbautismo sa tubig bilang tanda ng pagsisisid pagtalikod sa kasalanan ng mga Israelita. Ngunit ang kasunod niya, yung magbautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. May bautismo din sa Espiritu Santo at sa apoy. Amin po ba? Yan ang sabi ni Juan Bautista. Nagbautismo sa tubig bilang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang kasunod niya, si Jesus Christ, yung magbautismo sa Espiritu Santo sa apoy. Dapat nakita natin na ang Espiritu ng Diyos, pangako yan ng Diyos. Ang Diyos tapat sa kanyang pangako at tinupad niya ito. Amen. Kaya masusundan niya na yung Joel chapter 2 verse 28-29. Kaya si Pedro ay tumayo
Kasi may mga iba kasi doon na nangungutya, pag speak in tongue nila, pag salita ng iba't ibang wika, mayroong hindi nakaunawa kasi hindi naman sila instructed talaga. Yung mga apostol lamang yung tinuruan ng Panginoon. Kaya hinintay nila yon, yung pagdating ng Holy Ghost na pangako ng Diyos. Amen. Hinintay nila yon. Kasi alam nila yun, kasi tinuruan sila ng Panginoon, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin nyo rin yung pinangako ng Ama na Espiritu Santo. Kasi pangako ito. Para ito sa lahat ng mananampalataya. Hindi ito naintindihan ng hindi mananampalataya. Lalo't hindi ka nagbabasa ng Bible. Kahit na mga mananampalataya na hindi naniwala sa Holy Ghost, hindi nila ito ma-explain kasi hindi mo maging karanasan ito pag hindi ka naniwala. Yung mga naniwala lamang ang mayroong karanasan ito. Amin ba ba? Yung may experience lamang sa fire ang makapagpaliwanag nito. Ang may experience lamang sa Holy Spirit ang makapagpaliwanag nito. Kapag wala kang experience nito, hindi mo ito kayang ipaliwanag. Amen. Parang mga kurso niyan, lawyer, doctor, architect, civil engineer, teacher. Kapag hindi ka naging teacher, hindi mo kaya ipaliwanag yung pagiging teacher. So malibang mag-aral ka ng pagiging teacher, mag-aral ka ng mga kurso na yan, saka mo may paliwanag yan. Kapag hindi mo na pinag-aralan, hindi mo kaya explain yan. Ganon din ang karanasan sa Holy Ghost. Hindi mo ma-explain to kung hindi mo na, parang born again. Ano bang born again? Tayong lahat pinanganak ng nanay natin, diba? Galing tayo sa nanay natin. So, ang Diyos nanganak din ng mga taong spiritual. Kasi espiritu siya. Nanganak din siya ng mga taong spiritual. Amin pa ba? Yung ipinanganak sa laman ay laman at yung ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Mayroong kapanganakan sa laman. Ipinanganak tayo lahat ng nanay natin. Mayroon din kapanganakan sa espiritu. Ang Diyos sa espiritu, kaya nanganak din siya ng mga taong espiritual. At saka yung born again, karanasan yan. Mula sa paging masama, papunta sa paging mabuti. Kaya yung karanasan na yan, yung testimony ng paging born again. Sinasabi natin, dati ako masamang tao, dati ako nagmumura, dati akong mamamatay tao, dati ako sinungaling, dati akong magnanakaw, ngayon din ako mamamatay tao, ngayon din ako magnanakaw. Kasi karanasan nga kung paano ka binago ng Panginoon. Yan yung testimony ng born again. Binago ka. Born again spirit. Dati makalaman ka, ngayon spiritual ka na. Yan yung ibig sabihin ng born again. Karanasan. Kung paano ka masama dati, ngayon ay naging mabuti ka. Amen po ba? Amen. Yun yung ibig sabihin ng born again. Karanasan. Yung testimony natin kung paano tayo binago ng Panginoon, yan yung ating karanasan bilang mga born again. Amen. Yan yung pagpapaliwanag dyan. Hindi mo ma-explain yan kapag hindi mo naranasan. Hindi mo ma-explain yung Espiritu ng Diyos kung hindi mo na-explain ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Ma-explain mo, mapaliwanag mo lamang kung naging karanasan mo. Hindi mo kaya ipaliwanag ang isang bagay pag hindi mo naranasan, na-experience. Kaya, nung magsalita sila ng iba't ibang wika, may nangutya, mga lasing yan, sabi ng mga tao. Kaya tumayo si Pedro at 11, kasi 12 sila, kasama yung mga, simple sila ang kailangan magpaliwanag ito kasi sila yung mga leader. Kasama nila dito yung 120 katao. At nagsalita ng malakas. Bakit nagsalita ng malakas? Kasi yun unang time wala pa ng mga microphone noon. Amen pa ba? Kaya, palakasan ng boses noon. Mga taga-Judea, kayong lahat na naniraan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Nasa Acts chapter 2 verse 14 hanggang 18 yan. Chapter 2 verse 14 hanggang 18. Ipinakilala ni Peter yung tungkol sa pagsalita ng wika. Mga taga-Judea, kayong lahat na naniraan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga tao ito gaya ng palagay nyo. Kasi alas 9 pa lang ng umaga noon. Alas 9 pa lang ng umaga. Nakita nyo katuparan ng pahayag ni Propeta Joel. Kung balikan natin yung Propeta Joel, ito yung binanggit ni Peter dito na kapahayagan ng pahayag ni Propeta Joel. Sa 16, nangyari yung pangako ng Diyos. Ito ang gagawin ko sa huling araw, sa 17. Sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao.
ipahayag ng inyong mga anak, lalaki at babae, ang aking mensahe. Kasama ang babae mga ngaral, magpahayag ng mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng pangitain. At ang inyong matandang lalaki ay magkaroon ng mga panaginip. Kaya may mga pangitain sa mga kabataang lalaki at panaginip sa mga matandang lalaki. Sa mga simbahan, sa church. Amin po ba? Biblical yan. At ang inyong mga kabataang lalaki, makakita ng mga pangitain. At ang inyong mga matandang lalaki, magkaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu, maging sa mga alipin at maging sa lalaki at babae. Ipapahayag nila ang aking mensahe. Yan ang katuparan ng hula ni Joel, Propeta Joel. Naganap sa bagong tipan. Sa panahon natin ngayon. Kasi ang panahon ng mga apostol, panahon natin yun. Amen po ba? Panahon. Natupad yung pangako ng Diyos. Na ibinigay niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Ibinuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Sa lahat ng nagsitanggap nito. Sa lahat ng manampalataya. Kaya, dapat natin maintindihan. Dapat natin in-acknowledge ang espiritu ng Diyos. Bihira kasi ito inaaral, lalo na yung speak in tongue at saka pagsalita ng mga wika. Bihira ito inaaral. Pero talagang ito yung nangyari. Dapat may paniniwala tayo dito. Kasi sa mga leader natin, pag prayer and fasting, ilan-ilan lang hindi nagwiwika dyan. Nagsalita ng iba't ibang wika. Ilan-ilan na lang. Kaya sabi ko, i-desire nyo. Nasain nyo. Kahit kaano mo kabisi sa iyong trabaho, basahin mo ang Biblia, tapos i-desire mo, hingiin mo sa Diyos. Kasi ibig sabihin yan, kasama mo ang Diyos. Amin po ba? Amen. Ilan-ilan na lang. Pero sabi ng Biblia, hindi lahat ay nagsalita ng wika. Kung hindi nahulugan na hindi ka nagsalita ng wika, walang Espiritu ng Diyos. Kasi yung mga manampalataya kay Kristo ay binigyan ng Diyos ng Espiritu. Amen. Kaya tandaan natin yan, ang Espiritu ay dinidesire din yan. Nire-receive. Nire-receive. Dahil sa iyong panampalataya kay Jesus Christ, ma-receive. Kasi si Jesus Christ ang magbautismo sa Espiritu at sa apoy. Ayon sa Matthew chapter 3 verse 11. At naganap yun sa Acts chapter 2 verse 4. Ginawa na nun na totoo yung kanyang pangako. At marami pang mga chapter o verse na nagpapatunay na lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ay merong tumanggap ng Holy Ghost. Nagsalita na iba't ibang tulad ng Acts chapter 10 verse 44. Lahat na nakikinig ay bumaba sa kanila ang Espiritu ng Diyos at nagsalita sila ng wika. Acts chapter 19 verse 6. Marcos 16 verse 17. Amen? Napakaraming mga chapter o verse na nagpapatunay na yung mga mananampalataya ay nagsalita ng iba't ibang wika. Na wika na hindi yung wika ng mga bansa o wika ng tao, kundi wika na kaloob ng banal na Espiritu. Amen. Sa dami ng ginagawa natin, minsan din natin naisip yan. Pero talagang dinidesire yan. Noong ako magpasting ng 40 days, pang 10 days ko, napuspos ako ng Espiritu ng Diyos at nagsalita ako ng iba't ibang wika. Napakahaba ng pagwika ko. Halos 1 hour akong napuspos ng Espiritu ng Diyos. Talagang lasing talaga ako. Kaya, ang tingin siguro nila doon sa mga alagad na lasing sa Espiritu ay mga lasing talaga. Pero hindi yung mga lasing. Malinaw ang isip nila. Bunga yun ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag ikaw ay napuspos sa Espiritu ng Diyos, para kang nalalasing. Amen po ba? Dinidesire yan. Hinihingi yan sa Panginoon. Amen po ba? Kaya kailan aralin din natin yan para maintindihan, para kahit sa mga Bible study natin, dapat tinuturo natin para hindi maging inosente ang mga tao. Kasi kaya nga ang mga tao naging inosente kasi hindi natin itinuturo. Amen. Dapat itinuturo talaga. Kasi kaloob ng Holy Spirit yung pagsalita ng wika. Wika na hindi ito wika ng mga bansa. Wika ito na kaloob ng banal na Espiritu. Dito sa Episo, chapter 1, verse 13, verse 14. Episo,
chapter 1, verse 13, verse 14. Sa pamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan. Sa pamagitan doon ni Kristo Jesus, tayo nakarinig ng salita ng katotohanan na magandang balita na magdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya. Kasi lahat ng manampalataya kay Kristo naligtas. Nung tinanggap nila ang salita, hindi lang si Kristo tinanggap, pag ang salita ni Kristo tinanggap, naligtas sila. Pag tinanggap mo si Kristo, tanggapin mo rin yung kanyang salita para maligtas ka. Anong ginawa ng Panginoon sa mga manampalataya ng ligtas? Ay pinagalooban ng ipinakong Espiritu Santo. Yung mga manampalataya na naligtas dahil sa panampalataya kay Kristo, pinagalooban ng Espiritu Santo. Anong sabi diyan? Bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. Yung Espiritu Diyos, tatak yan. Pag ikaw manampalataya kay Kristo, tatatakan ka ng Panginoon ng Espiritu na yan. Pagkaloob niya ang Espiritu sa iyo, bilang tatak ng paghirang sa inyo. Tanda ng paghirang sa inyo. Tatak, tanda na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Lahat ng mananampalata, tinatakan ng Espiritu ng Diyos para tanda ng paghirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Amen. Kaya sabi diyan, lahat ng mananampalataya na ligtas, pinagkalooban ng Espiritu Santo ipinangako. Bilang tatak ng pagkahirang sa inyo, ang Espiritu ang katibayan nyo yan na makamit natin ang lubos ang pangako ng Diyos sa atin. Pangako kasi ng Diyos yan. Ano mangyari pag wala kang Espiritu ng Diyos? Pagbabalik lang pa, hindi ka mapasama kasi wala kang Espiritu, wala kang tatak. Kasi hindi ka naman naniwala sa Espiritu ng Diyos. Paano ka tatatakan ng Panginoon? Ang Espiritu ng Diyos, nire-receive din yan. Matatanggap yan sa pamagitan ng pananalig sa Panginoon. Hinihingi yan kay Lord. Amin pa ba? Kaya dapat nagbabasa kayo ng Biblia para masundan nyo. Kasi pag wala kang tatak, wala kang tanda, pagbalik ng Panginoon, hindi ka mapapasama. Dapat lahat ng manampalataya, tinataka ng Lord na pagpapakilala na yan ay akin. May tatak ng Holy Ghost, ng banal na Espiritu. Amen. Amen ba ba? Mayroon kang tanda, tatak, pagkakilanlan ikaw ay sa Diyos. Kaya pagdating ng Panginoon, buhay ka man, patay ka man, kilala ka niya kasi mayroon kang tanda o tatak. Amen. Pag wala kang tatak, wala kang tanda ng Holy Spirit, hindi ka mapasama sa pagbabalik ng Panginoon. Lahat ng mananampalataya, tinatakan. Paano ba tayo sumampalataya kay Jesus? Tanggapin natin siya. Tanggapin din natin yung kanyang salita. At tanggapin din natin yung kanyang tatak. Tanggapin din natin yung kanyang espiritu. Amen. Buhay ka man, patay ka man sa kanyang pagbalik, dahil may tatak ka, may tanda ka, kaya kang buhayin ng Panginoon. Amen ba ba? Sa Roma 8 verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay maghatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay magdudulot ng buhay at kapayapaan. Kapag ang nasunod sa kanyang buhay tao, magdudulot ito ng kamatayan. Di ba kalimitan sa atin tayo nasunod? Walang kahantungan yun kapag ang tao nasunod. Dapat ang sinusunod natin ay ang Diyos para magdudulot sa atin ng buhay at kapayapaan. Amin po ba? Kapag ang nasunod tao, ahantong yan sa kamatayan. Walang direksyon yan. Kasi kalimitan, kapag wala tayong pagkilala sa Diyos, tayo nasunod. Kaya pag nasunod daw laman, ang laman tao yan. Ang Espiritu Diyos, kapag ang nasunod ay laman, hahantong sa kamatayan. Kapag ang pagsunod sa Espiritu ay hantong sa buhay at kapayapaan. Buhay ang dulot at kapayapaan ng pagsunod sa Espiritu. Kaya dalawa lang naman yan, tao at saka ang Diyos. Amen. Laman, tao. Pag sabing laman, tao yan. Hawakan nyo yung katawan, laman yan. Amen. Kapag ang sinusunod mo yung gusto mo, hahantong yan sa kamatayan.
Kapag ang sinusunod mo naman Espiritu, ang Diyos sinusunod mo, hahantong yan, magdulot yan ng buhay at kapayapaan. Kaya nga may Biblia para masundan natin ang salita ng Diyos. Kaya nga tayo may pandinig para mapakinggan natin. Kaya nga tayo may isip para maisip natin yung mali o tama. Amen ba ba? Amen. Yan ang purpose ng ating pandinig para matutunan natin ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, kapag nasunod lagi tayo, hahantong yan sa kamatayan. Kapag nasunod ay ang Espiritu, hahantong sa buhay at kapayapaan. Kaya dapat nagbabasa ka ng Biblia, dapat ang nasunod mo ang salita ng Diyos, hindi ang ating mga sarili. Dapat ang pinagsikapan natin masunod ay ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, salita yan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kapag ang nasunod tayo, tayo lagi, puro tayo, hahantong yan sa kamatayan. Kalimitan, ganyan yung hindi manampalataya, nasunod sila. Yung mga desisyon nila, sila nasunod. Yung mga gusto nila, sila nasunod. Hahantong yan sa kamatayan. Kaya dapat ang nasunod sa atin ay ang Diyos. Yung salita ng Diyos, yung ating sinusunod. Kasi kumpleto naman sa karunungan ng salita ng Diyos eh. Walang kulang dyan eh. Amen. Amen po ba? Dapat maintindihan natin, dalawa lang yan, laman o espiritu. Ang laman, tao yan. Ang espiritu, Diyos yan. Ang salita ng Diyos ay galing sa espiritu. Nagbibigay yan ng buhay. Kaya pag sinunod mo yung salita ng Diyos, hahantong yan sa magdudulot yan ng buhay at kapayapaan. Kaya mahalaga yung Holy Ghost, tatak ng pagkayaram sa inyo. Amen. Mahalaga yan. Kasi yun yung palatandaan ng Panginoon sa kanyang pagtubo sa atin. Pag wala kang Holy Ghost, wala kang tatak, wala kang Espiritu Santo, hindi ka mapasama sa pagbalik ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon. Kasi dahil sa kanyang Espiritu, sa itinatak na ito sa atin. Yang Espiritu ang katibayan na tayo matutubos pagdating ng taktang panahon. Kaya, ingatan niyo ang Espiritu ng Diyos sa buhay niyo. Huwag kayong magkasala para hindi kayo iwanan yan. Banal kasi yan. Yan yung tatlong persona ng Diyos. Sabi din sa Roma chapter 12 verse 4 hanggang verse 8. Sunod-sunod na verse. Roma chapter 12 verse 4 verse 8. Sunod-sunod na verse. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. Tayo daw po, paano ang katawan binubuo ng maraming bahagi? Tayo isang katawan, si Kristo ang ulo natin. Tayo katawan ng ito. Binubuo tayo ng maraming bahagi. At magkakaiba ang gawain ng mga ito. Kahit tayo marami, ngunit iba-iba ang gawain natin. Mayroong taga-pangaral, mayroong taga-pag-awit, mayroong taga-tugtog, mayroong taga-keyboard, mayroong teacher sa mga bata. Iba't ibang bahagi. At marami pang mga bahagi na yan na iba't ibang ginagampanan. Amin po ba? Kahit tayo marami, mayroong iba't ibang bahagi. At iba't ibang gawain ng bawat isa. Amen. Pero nabubuo yan sa isang katawan ng Panginoon. Amen? Iba't ibang gawain ng bawat isa. Tulad ng hinalimbawa ko. May taga-pangaral, may taga-pag-awit, may taga-pagtugtog, mayroong nagturo sa mga bata, iba't ibang mga gawain ng bawat isa. Sa 8, sa 5, sabi sa 5, ganoon din naman, kahit tayo marami, nabubuo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Hindi man magkahiwa-hiwalay kasi bahagi pa rin tayo ng isa't isa. Nabubuo tayo sa isang katawan. Tayo ang katawan, si Kristo ang ulo natin. Amin po ba? Sa 6, sa verse 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob. Ayon sa kagandaang loob ng Diyos, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob. Iba't ibang kaloob. At gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating panampalataya. Kung ang kaloob mo daw ay
Pagsalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Amen. Mayroong ganong kaloob. Kung ang ating kaloob ay pagsalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang kaloob, maglingkod tayo. Iba't ibang kaloob. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ang loob na may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Pang-apat yan. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Iba't ibang kaloob. Kung mamuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkawang-gawa ang iyong kaloob, gawin mo yon ng buong galak. Amen po ba? Iba't ibang kaloob. Ngunit isa tayo kay Kristo, isang katawan. Bagamat marami tayo, nabubuo tayo sa isa't isa. Tayo bahagi ng isa't isa. At tayo mayroong mga iba't ibang gawain. Iba't ibang kaloob na dapat gampanan. Dapat gamitin yung mga kaloob. Kanino mo gagamitin? Sa Diyos. Sa paglilingkod sa Diyos, gagamitin yung mga kaloob na yun. Amen po ba? Kapag hindi mo ginamit yung kaloob na yan, mapighati mo ang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, yung mayroon ay bibigyan pa at yung wala ay kukunin sa kanya. Yung kakaunti na binigay sa iyo, kukunin at ibigay sa mayroon. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at wala ay kukunin pa sa kanya. Kukunti na mayroon siya kukunin sa kanya. Kasi hindi mo naman ginagamit. Kapag hindi mo ginamit yung kaloob mo, kukunin ng Diyos yan. Ibibigay sa iba. Amen ba ba? Amen. Kaya dapat ginagamit talaga yung mga kaloob na yan para maparangalan ng Diyos, para mapaglingkuran ng Diyos. Binigyan tayo ng iba't ibang kaloob, iba't ibang gawain para gamitin sa paglingkod sa Diyos. Hindi pwedeng zero ka. Hindi pwedeng wala kang kaloob. Kung saan ka magalak, yun ang kaloob mo. Yun yung ipapractice mo. Amen ba ba? Yan ang i-develop mo sa sarili mo. Amen? Kung saan may kaloob ka, yan yung kagalakan mo. Doon ka masipag. Amen ba? Pinpansin nyo, tayo, marami, di ba? Pinpansin nyo, iba't iba ang kaloob sa atin. Iba-iba ang pagkagamit sa atin ng Panginoon. Bagamat tayo marami, ngunit nabubuo sa isang katawan. At tayo, ang lahat ay bahagi ng isa't isa. Amen ba? Hindi pwedeng zero ka dyan na wala kang kaloob. Hindi pwedeng inilagay ka ng Diyos sa simbahan na wala kang kaloob, mayroon kang kaloob. Diskubrihin mo yan at ipapractice mo. Amen ba ba? Kaya pinagagamit ang Lord yung mga kaloob niya. Kasi pag hindi mo ginamit yan, mapipigati mo ang Panginoon. Hanggang sa alisin ng Diyos sa iyon. Kapag hindi ka nagagamit. Wala kang silbi, wala kang pakinabang eh. Sa umpisa may conviction. Pangalawa may conviction. Pagtatlo may conviction. Kapag hindi mo pa ginamit yan, talagang tumitigas na ang puso ng tao. Kaya parang wala nang nararamdaman. Kaya pansin po natin, kahit aralan mo ng aralan yung isang tao na manhid na, hindi na tumatalab ang salita ng Diyos. Kasi pinatigas na ng Panginoon kanyang puso. Kasi hindi niya pinapansin ang salita ng Diyos. Amen. Dati, nagre-rema na yan sa kanyang isip, nagre-rema na yan sa kanyang puso. Yung pagkatawag sa kanyang Diyos, yung kanyang kaloob. Kung bandang huli, nawala. Bakit? Binabaliwala. Kaya doon tumitigas ang puso ng tao. Kaya kahit anong aral ang gagawin mo, tumatalbog na ang salita ng Diyos. Kasi nga, hindi na na-develop sa kanya yung kanyang kaloob. Amen po ba? Amen. Bagamat tayo may mga literal na trabaho, ngunit kapag tinawag ka ng bibigyan ka niya ng kaloob. Ako nung driver po ako, hindi ko pinabayaan yung kaloob ko sa pangaral. Amen. Hindi ko pinabayaan. Halos sa loob ng 24 hours, yung tulog ko na lang ay 3 hours. 3 hours ang tulog ko. Hindi ko pinababayaan yung pagbasa ng salita ng Diyos. Hindi ko pinabayaan yung pananalangin. Hindi ko pinabayaan yung pangaral. Hindi ko naging rason na may trabaho ako.
Ang trabaho ko ay 11 hours, 12 hours na paghahanap buhay. Amen? Hindi madaling mangamuhan. 12 hours kang magtatrabaho. Uwi ka sa pamilya, magpapahinga ka ng 3 oras, tapos aalis ka naman magba-Bible study. Amen po ba? Anong oras ang Bible study ko? 5 hours. Naglalakad ako. Minsan inaabot ako ng 6 hours na Bible study. Amen po ba? Kaya lahat na pinagdaanan ng mga leader natin, pinagdaanan ko yan. Hindi madali. Pero na-overcome ko dahil sa compassion ko. Amen po ba? Kung mahal mo ang Diyos, magagawa mo yan. Kung mayroon kang compassion sa kaluluwa, magagawa mo yan. Ang iniisip ng taong nagmamahal sa Diyos, hindi na yung kanyang sarili. Kundi iniisip niya ang Diyos at ang tao. Yun na yung laman ng kanyang isip at puso. Yung pagpapahalaga sa tao, na kapag ang tao hindi na-aralan ng salita ng Diyos, kapahamakan ng kanyang patutunguhan. Amen po ba? Yan na yung iniisip mo lagi. Yan na lagi yung compassion mo. Na kapag hindi mo naturuan ang salita ng Diyos ang tao, kapag ang tao hindi nakinig sa salita ng Diyos, imperno ang kanyang bagsak. Amen po ba? Kasi nakikinig ka naman, di mo na sinusunod. Yun yung laman ng isip at puso ng taong mayroong kompasyon. Hindi ko na iniisip yung pahinga. Hindi ko na iniisip yung halos yung sarili mo. Nakikita mo yung Panginoon lagi. Ang nakita mo lagi, ang mga tao. Amen po, ganyan to talaga totoong may kompasyon. Inaalala mo lagi yung mga tao. Na dalawa lang naman ang patutunguhan ng tao kung wala ka sa langit na sa impyerno ka. Amen? Kung wala ka sa langit na sa impyerno ka. Kaya yung kaligtasan, pinagtatrabahuan natin. Ipinaglilingkod natin sa Diyos. Hindi pwedeng libre yan. Hindi pwedeng sumampalata ka kay Jesus, naligtas ka, tapos patulog-tulog ka na lang, wala ka nang gagawin. Hindi pwedeng ganun. Pagtatabawan mo rin yung kaligtasan mo. Ipaglilingkod mo rin sa Panginoon yung kaligtasan mo. Kahit na yung pagkain natin, di ba? Pagpapawisan mo bago ka kumain. Hindi pwede na sabihin, makakain ako, wala kang ginagawa. Makakapira ka, wala kang ginagawa. Kaya may gagawin ka. Saka na kita na may magsisweldo sa'yo, wala kang ginagawa. May magpapakain sa'yo, wala kang ginagawa. Kailangan may gagawin ka. Kahit magwalis man lang. Kahit maghugas man lang ng plato. Amen po ba? Amen. Totoo yan. Kahit magwalis ka man lang, kahit maghugas ka ng plato, kahit maglinis ka ng bahay, magwalis ka ng palibot mo, malaking pakinabang na yan. Amen. Amen po ba? Kaya, tandaan natin, tayong mananampalata, pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos bilang pangako, bilang tatak ng pagkahirang sa atin. Lahat ng mananampalata, tinataka ng Holy Ghost bilang palatandaan na ikaw hinirang ng Diyos o pinili ng Diyos. Dito sa Episode chapter 4, verse 30, verse 32. Episode chapter 4, verse 30, verse 32. Sabi dito, huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Nasasaktan din siya. Ba't pa sasaktan? Kapag hindi mo ginagawa yung kanyang kaloob. Napipighati siya. Ay yung pakiusap ng David nung magkasala siya, huwag mong alisin sa akin ang Espiritu mo. Kasi pag inalis na Diyos siya, maging kawawa ka sa demonyo. Kasi ang Espiritu ng Diyos, takot ang demonyo. Kapag nasa tao yan. Yan yung depensa natin. Yun yung power natin, ang Espiritu ng Diyos. Amin, baka wala yan sa isang tao, hindi takot sa iyong demonyo.
Huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Tatak, tanda. Kaya huwag mong saktan. Tayo, templo tayo ng Holy Ghost. Templo tayo ng Banal na Espiritu. Lahat ng mananampalataya, mayroong Espiritu ng Diyos. Mayroong tatak, mayroong tanda. Tatak. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Kasi ito yung tanda na tayo matutubos ng Panginoon pagdating ng takdang araw. Kapag wala ka niyan, hindi ka matutubos ng Panginoon. Amen. Dapat may Holy Spirit ka. At sabi ng Biblia, sa Roma 8 pa rin, kapag wala ang Espiritu ni Kristo sa isang tao, hindi kay Kristo tao niyan. Kapag wala sa iyo, Espiritu ng Diyos, hindi ka kay Kristo. Kanino ka? Sa demonyo ka. Kasi dalawa lang naman yan eh. Si Satanas at saka si Kristo ang naparito. Sa John 10:10, sa 1:10, naparito ang diablo para pumatay, magnakaw at manira. Bakit niya pinapatay ang tao? Kapag wala sa isang tao si Kristo, malaya siyang patayin ng tao. Walang proteksyon. Kapag wala si Kristo sa iyo, bakit niya kayang sirain yung pamilya? Kapag wala yung Kristo sa pamilya, nasisira niya ang pamilya. Bakit niya nauuwasak ang tao? Kasi nga, kapag wala si Kristo sa isang tao, kaya niyang wasakin ng tao. Kaya tatlo yan. Pagpatay, manira at magwasak. At ang Panginoon naman na parito para magdala ng buhay sa langit at buhay na masaganang lubos. Buhay na masaganang lubos. Abundant blessing. Sabi nga, sa ibang lingwahe pa rin. Abundant blessing. Buhay na ganap at kasiyasya. So, dalawa yun na parito. Kaya pag wala ang Espiritu ni Kristo sa isang tao, hindi kay Kristo ang taong yan. Dapat ang Espiritu ni Kristo ay nasa atin lahat. Amen po ba? Amen. Paano ba mapasa atin ang Espiritu ng Kristo? Nire-receive din yan. Hindi na nasa atin yan. Dinidesire din yan. Paano ka mag-desire niya kung hindi ka nagbasa ng Biblia? Paano mo nasayin ang Espiritu ng Diyos kung hindi mo alam ang pananampalataya kay Kristo? Amen po ba? Yung mga hindi nagbabasa ng Bible, paano nila maintindihan yun? Wala silang maintindihan doon. Kasi hindi man sila nagbabasa ng Bible. Amen. At kahit nagbabasa ka ng Bible, pag hindi mo man maintindihan yung sinasabi ng Diyos, hindi mo pa rin mahingi yun. Dapat may magtuturo sa'yo na i-desire mo yan, hingiin mo yan, i-receive mo yan. Amen po ba? Dinidesire din yan. Lahat ng bagay na spiritual, dinidesire. Unin na nasa. Sabi nga ng Marcos 11:24, ano man daw hilingin natin sa panalangin, kung maniwala ka, tatanggapin mo at tatanggapin mo yung iyong hinihingi sa panalangin. Kasi ang prayer, power yan. Yung taong mapanalangin, powerful. Amen. Makapangyarihan ang panalangin. Yung panampalataya. Subukan mo may problema ka. Hanggat hindi mo hinahakbang ang paa mo, hindi maalis ang problema. Hanggat hindi mo ginagamit ang iyong panampalataya, hindi alis ang problema. Maalis lang ang problema kapag hinakbang mo ang paa mo sa pamagitan ng panampalataya. Tingnan mo papakiramdaman mong ulan. Hindi ka alis sa bahay mo kasi kambing ka. Amin po ba? Yun yung kambing. Ayaw sa ulan. Kapag hinakbang mo ang iyong panampalataya, aalis ang ulan. Amin po ba? Aalis yan. Lalo't nagpipre ka. Naalisin yung ulan. Amin po ba? Hanggat hindi ka nagdidesisyon na humakbang ang paa mo, nandun ka sa paging kambing. Ang kambing takot sa ulan. Amin po ba? Kayo, hindi ba kayo kambing? Mga toro ba kayo? Mga anak kayo ng Diyos, di ba? Yung mga anak ng Diyos, hindi natakot sa ulan yan. Kahit bagyo yan, rain on siyan yan, hindi takot yan. Amen. Kaya, tandaan nyo, kunting ambon lang, yung kambing takot. Marami bang kambing? Siguro yung kambing ngayon ulan pa rin ang pinakaramdaman. Kahit
ambo na lang, takot pa rin. Kasi kambing siya eh. Yung kambing, pag umaambo, nagmimihi-mihi na yan. Takbo na agad yan. Kasi para napapaso sa ulan yan, yung kambing. Amen. Ay tayo naman, di tayo kambing. Mga anak tayo ng Diyos. Bato-bato sa langit at tatamaan, huwag magalit. Kasi, kaya katakot sa ulan kasi kambing ka. Amen. Amen. Kaya, huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu. Pighatiin. Yung salitang saktan, pighatiin, isa lang. Sapagat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Napakahalaga ng tatak na yan. Napakahalaga ng banal na Espiritu. Tinatak yan sa atin para maging katibayan na kayo matutubos pagdating ng takdang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya pag sinaktan mo yan, aalis sa'yo yan. Kapag hindi mo sinunod yung kaloob mo, aalis sa'yo yan. Kasi alam mo mabuti yung may conviction ka. Mayroon ka pang conviction. Mayroon ka pang naramdamang conviction. Kapag wala ka ng conviction, ay talagang ibig sabihin, manhid na yung puso mo. Amen. Kaya huwag niyong hayaan mawala ang conviction ng banal na Espiritu sa inyong puso. Huwag niyong hayaan. Kasi pag kahit na mapakapakinig ka ng aral ng Panginoon, kapag wala ka ng conviction, talagang makapal na yung kalyo ng puso mo. Huwag niyong hayaan magkakalyo ang inyong puso. Amen. Huwag niyong hayaan na takpan ng kasalanan ng inyong puso. Huwag niyong hayaan. Amen. Kaya, kunting conviction pa lang, sundin mo na agad. Gawin mo na yung kaloob sa'yo. Kumilos ka na. Huwag mo hayaan na baliwalain kasi pag binaliwala mo yan, tumitigas ang puso ng tao. Amen. Kapag mayroon kang pang conviction, gawin mo. Para hindi mo masaktan ang banal na Espiritu. Kaya anumang kaloob sa atin, sundin natin. Gawin natin ang 100% kumari. Kasi pag 1/4 lang, mayroon pa rin kapigatian yung sa banal na Espiritu, yung pagsunod. Kasi 1/4 lang eh. Dapat buo ang pagsunod mo sa Panginoon. Amen. Amen pa ba? Amen. Dapat buo yung iyong pagsunod. Kahit paunti-unti, basta nabubuo mo yung iyong pagsunod, hindi siya masasaktan, hindi siya mapipigati. Pero pag hindi mo sinunod yung kaloob sa'yo, pighatiin mo ang Panginoon. Amen. Alis sa'yo ang Holy Ghost. Kasi nanatili lang yan sa mga banal. Natili lang yan sa mga taong sumusunod sa Diyos. Amen. Huwag mong pighatiin yan kasi pag pinaghati mo yan, alis sa'yo. Kasi tayo, templo tayo ng banal na Espiritu eh. Yung ating katawan, ang Diyos nananahan sa atin. Amen po ba? Tahanan tayo ng Diyos. Yung ating katawan, tahanan ng Diyos, tahanan ng banal na Espiritu. Pinapractice yan, kahit mahirap. Wala namang magaan ngayon. Wala namang libre ngayon. Diba? Walang libre. Walang magaan. Lahat ay dinadaan sa posisyon ng sakripisyo. Kahit may trabaho ka, pagsikapan mo masunod ang Diyos, sundin mo yung kalooban Diyos doon sa pagkatawag doon sa kaloob mo. Amen po ba? Huwag mo po hayaan na mawala sa iyo yung kaloob mo kasi pag nawala sa iyo yan, ikaw rin may kasalanan. Kaya ako noon, pag naghanap ako ng trabaho, kinakausap ko may-ari. Pwede ba ako pag linggo, pag Merkules? Pag hindi siya gusto, pag ayaw niya, kasi alam naman yung mga kumpanya, mga may-ari, puro pira ang hanap niyan. Hindi niya naintindihan yung kalagayan natin. Amen po ba? Hindi nila naintindihan yung kalagayan natin, yung ating paglingkod sa Diyos. Ang iniintindi nila, bata't magkamal sila ng pera. Makakuha sila ng pera. Ubusin niya yung lakas mo. Yan sila. Pag wala ka ng lakas, pabayaan ka na. Amen mo ba? Lakas lang naman natin kailangan nila. Pag hindi ka na malakas, wala ka ng power, wala ka ng lakas, bahala ka na sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Di ba ganun naman talaga ang totoo? Kaya ka pinagtatabaho kasi may lakas ka. Pag mahina ka na, wala ka ng silbi. Amen. Kaya,
Dapat natin makita ang kahalagahan na unahin lagi natin ang Panginoon. Paglingkuran siya kasi ang ating Diyos tapat sa atin. Kahit tayo hindi tapat, tapat pa rin ang Diyos sa atin. Amen. Pag binabasa mo ang Biblia, makikita mo yung katapatan ng Diyos. Yung Espiritu niya, tinupad niya ang kanyang pangako sa tao. Sa lahat ng tao. Kaya, ang Espiritu na i-desire nyo, nasa inyo rin. I-receive nyo. Tanggapin nyo sa buhay nyo. Tanggapin nyo na kayo maging tahanan ng Espiritu ng Diyos. Maging yung tatak ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos, mapasa inyo. Kasi pagdating ng tatak araw, pag wala kang tatak, wala kang Holy Ghost, hindi ka mapapasama sa pagbalik ng Panginoon. Kasi babalik siya eh. Yan yung pangako niya. At sino babalikan niya? Yung church, yung mga mananampalataya kanyang babalikan. Hindi niya sinabi na yung babalikan niya yung mga hindi mananampalataya. Ang kanyang babalikan, yung mga mananampalataya. Amin mo ba? Yung mga mananampalataya, yung kanyang balikan at kukunin at dadalhin sa langit. Amen. Kaya, huwag kang panapanatag, iho, iha. Huwag kang panapanatag. Kahit pabalik-balik ka sa simbahan, kung wala kang tatak, sorry. Kung wala kang Espiritu ng Diyos, sorry. Dapat, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Nasa iyo yung tatak, yung katibayan na ikaw ay hinirang ng Diyos. Amen. Kasi yung pangako ng Diyos, tinupad niya eh. Nasa iyo na yan eh. Amen ba? Tinupad niya ang kanyang pangako. Nasa atin na yan. Kung paano natin paniwalaan yung salita ng Diyos, sa atin at sa tao na yan. Batat ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Amen. Amen po ba? Kaya sabi diyan, dinagdag diyan sa 31 yung, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob. Kasi napipigati din ang Banal na Espiritu kapag mayroon ka sama ng loob. Puot, yung puot, galit, huwag kayong mambubulyaw, manlait o manakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maunawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pupatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo Jesus. Amin mo ba? Alisin yung mga sama ng loob, alisin yung mga puot, alisin yung galit, alisin yung pambubulyaw, alisin yung manlait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Kasi doon napipigati ang Holy Ghost, doon napipigati ang Banal na Espiritu. Pag mayroong ugali na ganun sa loob ng simbahan, kapag hindi ka nagpapatawad, napipigati siya, nasasaktan mo siya. Amin ba? Kapag hindi mo ginagawa yung kanyang kaloob, nasasaktan siya, ano siya, napipigati. Amen. Amen po ba? Kasi binigyan kanya ng kaloob para gamitin sa paglilingkod sa'yo, tapos hindi mo gagamitin. Amen. Kaya, kung ano dati yung kagalakan natin, ibalik niya kasi pananagutan yung sa Diyos yan. Kung ano yung mga kaloob natin, dapat i-practice natin. Kahit may trabaho tayo, sikapin natin na mapaglingkuran at maparangalan ang Diyos sa mga kaloob natin. Amin po ba? Yun na naman yung parangal natin sa Diyos eh. Yun na naman yung kaluwalhatian ng Diyos sa atin eh. Hindi pwedeng zero ka, hindi pwedeng wala kang kaloob. Amen. Amen po ba? Tingnan mo kahit magturo ka na ikapo. Kapag ang tao talaga, manhid na yung kanyang puso, hindi na talaga tumatalab yan. Amen. Handog. Kahit anong gawin mong turo ng handog, talagang pagmanhid ng puso ng tao, hindi na talaga sumusunod yan. Samantalang napakalinaw ng Biblia. Amen. Amen po ba? Kapag nagturo ka ng katotohanan, kapag manhid ng puso ng tao, hindi na nagre-response yan. Pananagutan mo sa Diyos yan. Kasi lahat tayo ay mananagot sa Diyos. Lalaki at babae, bata, matanda, mananagot sa Diyos. Sa Diyos tayo magsusulit. Amen po ba? Amen. May mga konsekwensya ang pagsuway. Tandaan po natin, wala kang libre sa Panginoon. Kita lahat ng Panginoon yung ginagawa natin. Hindi ka makakatakas sa Panginoon. Kasi lahat ng ginagawa natin, alam ng Diyos yan. Kaya huwag niyong patigasin ang inyong puso. Pag napakinggan mo ang salita ng Diyos, sumunod ka na agad. Amin pa ba? Kapag napakinggan mo, sumunod ka na agad. Kahit 20 pesos ang matanggap mo, magbalik ka sa Panginoon, papractice mo sa sarili mo, kahit maliit, marunong ka magbalik. Amin pa ba? Doon sa maliit, makita mo yung katapatan mo sa Diyos.
paano kaya pag tumanggap ka ng 1,000,000? Eh di lalo kang hindi ka maging tapat. Ay sa 20 pesos hindi ka tapat, sa 100 hindi ka tapat. Amin po ba? Lalo na pag 1,000,000 yan. Lalo na pag 3,000,000, 5,000,000 na yan. Kaya pag lalo't bilyon na yan, sobrang paghihinayang mo doon. Sasabihin mo, naku, mapupunta ito kay pastor. Hindi mo na maisip na ibinabalik mo sa Diyos. Sasabihin mo, mapupunta ito kay pastor. Hindi mo na maisip yung pangailangan ng simbahan. Yung kahalagahan ng simbahan. Na kung saan ka nagsisilong, hindi ka naulanan, hindi ka nainitan. Amin mo ba? Hindi mo na makita yung kahalagahan ng simbahan. Hindi mo na makita yung pangailangan ng simbahan. Kasi nandoon na, naging sakim ka na. Umibig ka na sa pera nang hindi mo napapansin. Amin po ba? Amen! Praise the Lord. Kaya huwag yung ibigin ang pera. Mas ibigin natin ang Panginoon. Kasi kasalanan yung umibig sa pera. Malaking kasalanan. Amen. Kaya itinuturo ko sa inyo, kahit na halagang 20 pesos, maging tapat ka sa Diyos. Ipapractice mo ang iyong sarili na yung katapatan nasa puso mo. Ituro mo rin yan sa mga anak mo para pagdating ng takdang panahon, ikaw rin magbenepisyo. Ito yung itinuro sa akin. Ito yung legacy ko. Ito yung pamana ko sa aking mga anak. Amin mo ba? Ibig sabihin ng legacy, pamana. Pamanahin natin sila ng katapatan sa Diyos. Amin mo ba? Ano ba yung pamamana nyo pag suway? Pati ikaw susuwayin yan. Kapag madamot ka, tanda mo, yung mga anak mo, paglaki niyan, maging madamot sa yan. Kasi yan tinuro mo, ikaw yung nakita ng halimbawa ng paging madamot. Pag giver ka, makita mo na yung itinatanim mo, ikaw din mag-aani. Amin ba ba? Sa pagtatanim mo, ikaw mag-aani. Nagtanim ka ng 50, baka babalik siya 50,000. Ay pag marami yan, ay huwag niyo paghinayangan yung pag-ambag nyo sa mga pangailangan ng mga tao. Kasi bawi-bawi lang yan. Mari ikaw, malakas kayo. Bukas, hihina ka. Namatayan sila para pang ibang araw, ikaw naman mamatayan. Amen po ba? Hindi laging panahon ay malakas ka, malakas ang pamilya mo. Tulungan natin yung iba. Huwag kang maging matigas. Para pantay-pantay, sabi ni Pablo, yung ating buhay, tumulong ka, pagdating ng takdang panahon, ikaw naman yung tutulungan. Amen po ba? Amen. Kasi lahat tayo nangangailangan. Hindi lahat ng panahon malakas ka. Tingnan mo pag may nagkasakit sa outreach. Damay tayo lahat. Kaya sabi ko sa mga leaders sa outreach, turuan nyo rin sila mag-ambag. Kasi ngayon, hindi nila nakita yan. Paano na hindi nakita? Kasi ang leader walang nakikita. Kapag bulag ang leader, bulag din lahat yan. Amen po ba? Kapag wala nakita ang leader, wala din makikita yan. Kasi ang itinuturo natin, blessing yan. Pagpapala yung itinuturo natin. Amin ba? Kaya kayong pasagalain ng Diyos sa lahat ng bagay para may magamit kayo sa pagkawangga. Amin ba? Sabi ng Biblia yan. Pag binabasa mo yun sa Parang Korinto, chapter 9, pababa, nandun yung lahat. Siya ang nagbigay ng binhi, siya ang nagbigay ng tinapay, siya din ang nagbigay ng binhi para palaguin tayo. Para yung ating pagkawanggawa ay lalong sumagana. Sabi ng Bible. Amin po ba? Huwag mong isipin na lagi kang malakas. Makidamay ka sa mga nangailangan. Kasi pagdating naman ikaw nangailangan, ay ikaw rin naman dadamayan. Bawi-bawi lang yan. May mawala ba siya pag nabigay ka ng 20 pesos, 50? Amen. Amen po ba? Kaya yung mga announcement natin, biblical naman yan eh. Galing naman lahat sa Diyos yan eh. Lahat tayo nagpupundasyon, nagtatanim. Para pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani. Huwag kang magbaliwala. Buksan mo ang iyong mata, buksan mo ang isip, buksan mo ang puso mo. Sa salita ng Diyos. Amen. Huwag niyong sakta ng Espiritu Santo. Huwag niyong pigatiin. Yung hindi pagsunod sa kaloob mo, pighatihan sa Kanya. At saka yung mga makasalanan na ginagawa ng Kristiyano, nagpipighatian sa Holy Spirit. Nagbibigay ng kalungkutan. Nasasaktan siya kapag mali ang iyong ginagawa. Kapag may sama ng loob ka, puot, galit, nambubulyaw ka, nanalait ka, nanakit ka ng damdamin ng kapwa, nasasaktan siya. Kaya sabi dyan,
Sa 32, sa halip maging mabait kayo at maging maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa. Magpatawad tayo sa isa't isa. Kung mayroon tayong sama ng loob, magpatawad tayo sa isa't isa. Hindi mo madadala yung galit eh. Yung sama ng loob. Walang kwenta yan. Walang value yan sa harapan din sa sama ng loob. Hadlang yan sa atin, sa pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Amin po ba? Demonyo yan eh. Mga hadlang yan. Akala mo pag may sama ka na loob, sa Diyos yan. Hindi sa Diyos yan, demonyo yan eh. Puot, demonyo din yan. Galit, puot din yan. Puot, galit, demonyo yan eh. Mambubulyaw ka ng kapwa mo, demonyo yan. Nilalait mo yung kapwa mo, sinasakta mo yung damdamin ng kapwa mo, demonyo yan. Hindi yan sa Diyos. Ito yung sa Diyos. Maging mabait ka, maging maunawain, magpatawad ka sa isa't isa. Yan yung sa Diyos. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos dahil kay Kristo Jesus, magpatawad tayo. Hindi mo madadala yung galit, hadlang lang sa iyan para yung presensya ng Diyos ay dumaloy sa iyo. Kaya, may mga tao hindi marunong maghingi ng tawad sa Diyos. Dapat pag nakaramdam mo na mali na yung ginagawa mo, kasalanan, humingi ka na agad ng tawad sa Diyos. Huwag mo na yan na tumanim pa sa puso mo. Sikatan pa ng araw yan. Kasi pag sa sikatan po ng araw yung galit, tinatrabaho na ng demonyo yan. Amin po ba? Kapag nasikatan na ng araw yung sama ng loob, galit, tampo, hinanakit, tinatrabaho na ng demonyo yan. Yan ang gustong-gusto ng demonyo. Gumagawa sila ng paraan makapasok sa tao. Nilagay na ng sama ng loob, galit, hinanakit, tampo, para makapasok siya. Para makontrol niya ang puso natin, makontrol niya ang isip natin. Yan yung kanyang trabaho na halos hindi napapansin ng mga tao. Kaya sabi, ang susi lang magpatawad ka para tapos. Huwag mo yan matanim niya sa puso mo. Maging mapagbigay ka para masunod mo yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. Alamin mo ang kalooban ng Diyos at sundin mo. Magbasa ka ng Bible. Magpaturo ka para naintindihan mo. Magtanong ka kung hindi mo naintindihan. Tulad kay Brother said, kapag hindi na naintindihan, nagtatanong siya. Amen po ba? Dati pala tanong yan, ngayon hindi na. Si Sid Miguel Bautista, dati nagtatanong niya, ano ba pastor ang ibig sabihin nito? Bakit ang payo nagdala ng tabak, hindi kapayapaan? Kasi nga, sa mga pamilya kasi, bakit tabak? Kasi pag ang isa naging mananampalataya, kalaban ng tatlo. Mapansin niyo ba kapag isa na naging bulagi sa inyo, kalaban mo tatlo? Hindi ka maunawaan ng tatlo. Sa pamilya mo, hindi ka maunawaan ng tatay mo, nanay mo. Kaya, hindi tabak, hindi kapayapaan. Tabak ang dala, hindi kapayapaan. Hindi kapayapaan. Bakit? Nagkalaban-laban yan. Noon, magkaisa kayo sa sugalan. Kaisa kayo sa inuman. Walang away. Ngayon, hindi ka na nag-inom, hindi ka na nagsusugal. Naging kaaway mo na sila. Sabi, wala kang pakisama. Amin po ba? Hindi ka na nakikisama sa amin. Iba ka na ngayon. Eh talagang iba naman talaga yung born again. Amin po ba? Amin po ba kung bakit may kaaway ka? Dati kasama kita. Dati isa tayo sa ginagawa natin. Ngayon, hindi ka na nakikisama sa amin. Iba ka na talaga. Kaaway na kita. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Kaya sabi ng Lord, sa pamilya, kapag na-born again, naligtas ang isa, kaaway niya 5. Amen. Amen ba ba? May kukunta sa'yo. Dati hindi naman kayo makakunta, ngayon makakunta na kayo. Kasi hindi na kayo magkaisa sa ginagawa niyo. Amen ba ba? Ganun ang ibig sabihin na, tabak ang dala, hindi kapayapaan. Kasi nga, magkaroon ng paglaban-laban sa pamilya. Kasi hindi nga magkasundo. Kasi dati isa kayo, lagi puro pasyal, puro mall, puro gastos. Ngayon, hindi ka na, tinitipid mo, ginagastos mo sa layaw mo. Gastusin mo na lang sa gawain ng Diyos. Amin po ba? Dati, inuubos mo yung pera mo sa layaw, sa bil mo ko niyan. Ngayon, ay ginagastos mo na sa gawain ng Diyos. Kasi nakita mo na yung kahalaga. Dati gumagastos silang ng 20,000 sa birthday. Nambuksan nyo kanyang isip, gagastos ko sa 20,000 ko sa luho ko, ibibigay ko na lang sa gawain ng Diyos. Kasi ganun yung papangitain ng iba eh.
para may pakinabang. Magamit sa gawain ng Diyos. Magtira na lang ako ng tamang-tamang panggastos. Hindi na masyadong luho. Mayroong ganong kaisipan. Amen pa ba? Dati pag gumasto sa kanyang okasyon, grabe, bongga-bongga. Ganon ako dati. Pinakamahina ako kasama sa inuman. 16, 17, mesa nagti-20. Lahat na dumaan kong pare. Pare! Kumpare lahat. Tagay lahat. Ganon ako dati. Lahat kumpare. Nung magkasakit sa Elsa ng cancer, kahit na piso, kahit na 10 piso, wala man lang nag-abot sa mga isa sa mga yun. Amen po ba? Kaya doon makita yung barkada. Walang totoong barkada pagdating sa problema. Walang tumulong kahit isa, totoo yan. Kahit 10 piso, wala man lang nag-abot sa akin, nag-ambag. Barkada ko lang sila sa alak. Barkada ko lang sila sa pulutan. Amin ba? Pag may pulutan at may alak, ang dami mong kaibigan. Lahat ng dumadaan, puro pare. Lahat nakangiti sa'yo. Amen pa ba? Abot tayo nga ngiti. Amen. Totoo yung sasabi ko kasi napagdaanan ko yan. Roma 8:11. Sa Roma chapter 8 verse 11. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo. At si Jesucristo napako sa krus, di ba? Napako sa krus, namatay, inilibing. Ang Espiritu ng Diyos ang bumuhay kay Kristo. Binuhay siya ng Espiritu ng Diyos. Amen. Binuhay siya ng Diyos. Siya rin muling buhay sa inyong katawang may kamatayan. Yung Espiritu niya na bubuhay sa ating katawang may kamatayan. Kaya pag namatay tayo, yung Espiritu na yan nananahan sa atin, yan ang tatak ng Diyos, yan ang bubuhay sa atin sa katawan nating may kamatayan. Kapag wala yan, hindi ka mabubuhay. Kapag wala yan, impero ang bagsak mo. Amen. Amen pa ba? Kasi wala kang tatak. Ang pamagitan ng kanyang Espiritu nananahan sa inyo. Kung paano si Kristo binuhay ng Espiritu ng Diyos, tayo din na may kamatayan sa katawan, lahat naman tayo mamatay, ay bubuhayin din ng Espiritu nananahan sa atin. Amin ba? Yun yung tatak, tanda ng Panginoon para tayo mabubuhay pagdating ng Panginoon. Kasi pagdating ni Kristo, biglang magigising tayo. Kahit patay na tayo, bigla tayo magising at marinig natin ang tinig ng Panginoon. Anak, nandito na ako. Amin po ba? Magigising ulit ang diwa mo. Pagbalik ng Panginoon. Pag namatay ka na wala kang Espiritu ng Diyos, walang gigising sa'yo. Kasi dalawa yan, bubuhayin ang mga namatay na nanalig sa Panginoon. Tayo, tapos tayong buhay ay kukunin ng Panginoon. Yung may mga tatak ng banal na Espiritu. At yung mga suwail, bubuhayin din sila kaya lang itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Amen. Yung walang tatak sa impyerno. Yung may tatak sa langit. Amen po ba? Ganun yun. Kaya nga lahat ng mananampalataya, lahat ng tumanggap kay Kristo, lahat ng tumanggap ng mabuting balita, lahat ng tumanggap ng katotohanan ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At lahat ng mananampalataya, tinatakan bilang tanda ng pagkahirang sa iyo. Tinatakan ng Holy Ghost ng banal na Espiritu para ikaw ay pagkakilanlan na ikaw ay sa Panginoon. Amen. Yun yung palatandaan ng Diyos, yung kanyang Espiritu. Pangako ng Diyos yan. At yung pangako na yan sa Joel chapter 2, 28-29, ay tinupad ng Diyos sa bagong tipan. Chapter 2 ng Gawa, verse 16, katuparan ng pangako ng Diyos. Sa 17 hanggang 18. Amin po ba? Kaya mahalaga na maintindihan natin na lahat pala ng manampalataya ay mayroong tatak
ng Holy Ghost, ng banal na Espiritu. Kasi katibayan niya na matutubos tayo pagbalik ng Panginoon. Kaya huwag niyong kalimutan na kapag mayroon kang banal na Espiritu sa buhay mo, sa katawan mo, ingatan mo, huwag mo siyang pighatiin, huwag mo siyang saktan. Maging maingat ka sa iyong sarili. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, naway panatiling banal ang buong katawan natin. Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Hanggang sa pagbalik na ito yung ating buong katawan, espiritu, kaluluwa at katawan. Tatlo yan, espiritu, kaluluwa at katawan. Dapat banal. 1 Peter chapter 1, verse 15, verse 16. Diyos na tumawag sa atin banal. Kaya sa nasusulat, magpakabanal din tayo kasi banal siya. Amen. 1 Peter chapter 1, verse 15, verse 16. Mahalaga yan. Sino bang pastor na nagnanais na may mapahamak sa kanya tinuturuan? Wala. Ang desire ko, lahat tayo papasok sa langit. Yun ang nasa ng puso ko. Kaya ako nagsisikap ako maging modelo buhay ko. Nandun yung aking pagtitiis, paglaban sa kasalanan. Amin pa ba? Nilalabanan ko ang kasalanan. Nagsisikap ako na maging banal. Nagsisikap ako na makasunod sa Lord. Kung magkulang man ako, alerto agad ako. Alam ko kapag nagkulang ako, nagkasala ako, humika ako ng tawag sa Diyos. 1 John 1:9. Ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipahayag mo kasalanan mo, tapat at banal ang Diyos na patawarin ka. At linisin ka sa lahat ng iyong kalikuan sapagkat siya'y matuwid na Diyos. Amin ba? Huwag mo nang pasikatan ng araw yan. Amen. Kasi pag pinasikatan mo ng araw yan, lumubog na yung araw, tinatrabaho na ng diablo yan. Amin po ba? Kapag naramdaman nyo nagkulang kayo ng kasalanan, repent agad, magsisi agad. Huwag nyo yan, matanim sa puso nyo ang kasalanan. Alam mo naman yung mabuti at masama, di ba? Alam mo naman yun eh. Kapag may aral ka ng salita Diyos, alam mo kung ano yung mabuti, alam mo kung ano yung kasalanan. Alam mo yan. Alam mo yung Espiritu, kalooban ng Espiritu, alam mo rin yung kalooban ng laman. Amen. Amen po ba? Alam mo yung gusto ng laman, magdadala lang sa iyo sa kamatayan. Alam mo yung bunga ng Espiritu, pagsunod sa Espiritu, magdadala ng buhay at kapayapaan. Amen po ba? Kaya yung mga kabataan ngayon, mabilis atake ng salibutan, ingat kayo. Walang pinipili ang Diyos. Ingat kayo mga kabataan. Kayo mga patisod-tisod sa pagtatama sa inyo, ingat kayo. Mag-repent kayo. Kasi walang pastor na gusto kang tisurin. Ang pastor gusto kang itama. Amin po ba? Turuan, tumatag. Kaya ang mga matisurin makalaman yan. Ang interpretasyon kasi, kahit sa magulang, kapag tinutuwid yan, nagre-rebelde yan. Kasi, ganun nga siya. Ang pagtutuwid laging, ang interpret nila, yung damdamin na, ay parang silang api. Para silang nasasaktan kapag tama tinutuwid. Ganun ang rebellious spirit. Ganun ang rebelde. Pag tinatama mo, pakiramdam niya, ay ginagagalitan siya, hindi gusto yung kanyang ginagawa. Wala kasi siyang pagkilala sa authority. Kahit ang authority na magulang niya, hindi niya tinatanggap. Kasi nga wala siyang knowledge sa salita ng Diyos. Amen ba? Ang lahat ng pastor, ang gusto niyan, itama ang tao. Turuan ang tao na sumunod sa Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya kapag nasanay ka na gusto mo lagi nasunod, ayaw mo nang pagtutuwid sa iyo. Kaya doon yung rebellious. Kasi sanay ka sa gusto mo masunod. Ayaw mo sundin ang Panginoon. Amen. Ganon ang rebellious. Lagi gusto niya masunod. Kapag may magsasabi sa kanya, ito gawin mo, ito yung tama. Hindi niya gagawin yun. Kasi nga, ang tingin niya doon sa tama, mali. At ang tingin niya sa mali, tama. Ganon ang rebellious spirit. Tingin niya sa mali, tama. Tingin niya sa tama, mali. Amen. Kung nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesus, kay Kristo, siya rin muling bumuhay sa inyong katawang may kamatayan. Si Kristo ang unang binuhay ng Espiritu ng Diyos. Tayo rin naman na tinatahanan ng Espiritu ng Diyos, bubuhayin ng Panginoon pagdating ng tatangpo. Tayo yung may kamatayan sa katawan ay bubuhayin din ng Panginoon. Amen. Kasi ang Espiritu na yan, Panginoon din ang tawag dyan sa ibang salita. Amen?
Amen po ba? Kaya napakahalaga ng Espiritu ng Diyos. May power siya. Kasi tatlong persona yan eh. Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. Amen po ba? Yung Banal na Espiritu, persona din niya. Kasi may mga kaloob yan eh. 1 Corinthians 12:19, karunungan sa paggawa ng mensahe. Kaloob yan, kaalaman, pananalig sa Diyos. Pagpagaling sa may sakit. Paggawa ng himala, panguhula ng kaloob ng Banal na Espiritu. Yung discerning, kapag mayroon kang Espiritu ng Diyos kaloob, nadidiscern mo kung may Espiritu ng Diyos sa isang tao, may bad spirit. Madali mo madidiscern yan eh. Kapag makalaman ang kanyang ginagawa, bad spirit yun. Kapag Espiritu ang kanyang sinusunod, sa Diyos yun. At saka may speak and tongue pa doon. Yung interpretation sa speak and tongue. May pagsalita ng iba't ibang wika sa dulo. At saka na-interpret yung pagsalita ng wika. Kaya, kompleto yan, yung siyam na kaloob na yan. At saka may siyam din ang bunga yan. Galatia chapter 5, verse 22, verse 23. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, kahinahunan. Pagpipigil sa sarili, siyam din yun. Kaya napakayaman ang kaloob ng Holy Ghost. Amin pa, napakayaman. Siya din ang nagpapabanal sa atin. 1 Peter chapter 1, verse 2. Romans chapter 15, verse 16, pinababanal tayo ng Espiritu ng Diyos. Amin po ba? Amen. Kaya, ang Espiritu hindi po siya puwersa na pag tinulak mo sa kalanggagan. Siya po ay persona. Siya po ay may mga kaloob. Amin po ba? Nagpapabanal nga siya. Amen. Kaya, ingatan natin ang ating mga sarili. Ihanda natin ang ating mga sarili. Dito sa huli. 1 Peter chapter 1 verse 4. 1 Peter chapter 1 verse 4. Na magmamana tayo ng kayamanang di nasisira. Yung mamanahin kasi natin, kayamanang di masisira. Walang kapintasan at di kukupas. Yun yung mamanahin natin, walang kapintasan at di kumukupas na kayamanan na hinanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Nakahanda yan sa langit. Yun yung goal natin. Yun ang huling ending ng buhay natin. Amen. Amen pa ba? Na magmamana tayo ng kayamanang di nasisira. Yung mamanahin natin na kayamanang di nasisira yun sa langit. Walang kapintasan at di kukupas. Handa ng Diyos sa langit para sa inyo. Amen? Kaya, yung hinanda ng Diyos niya sa langit na kayamanang di nasisira. Walang kapintasan at di kumukupas. Napakahalaga niyan. Nakalaan niya sa lahat ng manampalataya. Nakalaan niya sa may mga tatak ng Holy Ghost. Nakalaan niya sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Amen ba? Kaya napaka-importante yung isang tagapagturo, ang isang patron, pinahalagahan niya yung tamang direksyon ng mga taong kanyang tinuturoan. Yun po talaga yung direksyon natin. Bagamat nabubuhay tayo, minsan masalimuot ang buhay natin sa mundong ito. Maraming mga salasalabat na hadlang, pero dapat mag-focus pa rin tayo sa ating goal. Amen. Yung hinanda ng Diyos na kayamanan na di nasisira, di kumukupas sa langit. Amen ba ba? Kasi yun yung the best na plano ng Diyos sa atin. Lahat naman tayo mamatay. Sino bang hindi mamatay? Mapalad na kumabot ka ng 100. Amen. Maswerte ka na pag nagkaroon ka ng 100 taon. Panahon ngayon. Alam ba, pinakamalungkot, 100 taon ang buhay mo. Namumuhay ka naman sa kasalanan. Namumuhay ka man na walang relasyon sa Diyos. Umabot ka nga na 100, kailang wala ka namang relasyon sa Diyos. Sayang ang buhay mo. Ang haba nga ng buhay mo, tapos hindi ka mapapasok sa langit. Amen ba ba? Amen. Mas mabuti pa na ang edad mo ay 20 lang, tapos pasok ka naman sa langit. Anong gusto nyo? Mahabang buhay, edad ka ng 200, tapos hindi ka naman papasok sa langit? O edad ka lang ng 20, tapos pasok ka sa langit? Kahit maiksi siya, sigurado ka naman. Ay napakahaba ka ng buhay mo, tapos hindi ka naman papasok sa langit. Saan ka sa dalawa? Alam niyo ba yung taong mabait,
iniingatan ng Diyos ang kanyang buhay. Ang tao sumusunod sa Diyos, sa utos ng Diyos, humahaba ang buhay. Huwag kayo maniwala doon pag masamang damo daw ay matagal ang buhay. Hindi po totoo yun. Ang masamang damo, mabilis po yan patulan ng kasalanan. Mabilis po yan mamatay. Yung masamang damo. Isprehan mo lang yan eh. Nang pamatay sa damo patay agad yan eh. Amen mo ba? Amen. May pang-spray dyan sa masamang damo. Patay agad yan. Amen mo ba? Amen. Yung masamang damo, madali po yan mamatay. Huwag kayong maniwala na masamang damo matagal mamatay. Hindi po totoo yan. Kasabihan na po ng tao yan. Walang proteksyon yan. Yung masamang tao, walang proteksyon. Po yung taong mabuti, taong sumusunod sa Diyos, ay may proteksyon ng Panginoon. Amen. Amen po. Nandun yung proteksyon ng Lord sa taong mabuti, sa taong sumusunod sa mga utos ng Diyos. Nandun yung proteksyon ng Panginoon. Basahin nyo si Abraham. Basahin nyo yung mga lumang tipan. Kaya lang, sa panahon kasi ni Adan, maabot pa sila ng 900 years. Si Matusalem yung pinakamahaba. Ang tao, nung panahon ni Noah, ginunaw ang mundo dahil sa kasalanan. Sabi ng Diyos, 120 na lang ang edad ng tao. Sa panahon naman ni David, kung malakas 80, kung mahina 70, yung mga hula ba nila ay nangyari? Natupad. Kasi dahil palala ng palala ang kasalanan, umiiksi ang buhay ng tao. Sa panahon ni Noah, nung gunawin, sabi ng Diyos, hanggang 120 na lang ang edad ng tao kasi sobrang sama na eh. Sa panahon ni David, kung mahaba ang buhay mo, 80 kung pag malakas ka, pag mahina, 70. Sabi ni David, hula yan eh. Sinabi nila yan eh. Kapag makasalanan, hanggang 70 na lang. Si Abraham, mabot pa higit pa 100 yun, 100 taon binigay si Isaac. Nag-asawa pa yun si Abraham eh. Mabot pa yata ng 175 si Abraham. Si Moises naman, hindi nang labo ang mata, hindi nang hinakatam, pero umabot lang ng 100 at saka 18 years. Kasi nga ang kasalanan ni Moises, dahil sa pagkarindi sa Israel, sabi ng Diyos, kausapin mo Moises yung bato ha, at magpabukal ako ng tubig sa bato. Ang ginawa ni Moises, dahil sa galit sa mga tao, dahil pasaway ang mga tao, hinampas niya, pinalo niya yung bato. Nung paluin niya yung bato, bumukal nga ang tubig. Hindi dahil kay Moises, kundi dahil sa katapatan ng Diyos at pag-ibig ng Diyos. Amen. Sa katapatan ng Diyos at pag-ibig ng Diyos. Nakainom yung Israel at nakainom yung kanilang mga hayop. Dahil ang Diyos tapat at dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen mo ba? Kaya kapag kayo napikon, lugi kayo. Huwag kayong mapikon. Alam niyo si Elias, napakatapang. Lahat ng propeta ni Baal, ni Jezebel, napakadaming propeta, pinatay niya lahat. Higit kulang-kulang 200 na propeta, pinatay niya lahat. Pero kay Jezebel natakot siya. Tumakas siya. Amen. Kasi mamamatay tao talaga si Jezebel. Minsan, tayo ay lagi tayong manalangin sa Diyos para wag mawala yung ating panampalataya sa Diyos. Kasi pag lagi kang nagpipray, yung lakas mo at power ay nami-maintain. Kapag hindi ka na nagpipray, nawala na yung lakas mo. Amen po ba? Sabi nila, ang pagpupuyat daw ay madaling mamatay. Bakit nung unang panahon yung mga tao lagi nang pupuyat, hindi naman mamatay agad? Kasi depende yan sa tao. May literal kasi na pagpupuyat, may spiritual na pagpupuyat. Ang panalangin mo lagi sa Diyos, palakasin ka. Bigyan ka ng mahabang buhay, mahabang paglingkod sa Diyos. Sa Diyos ka nakakonekta ng lakas mo. Humuhugot ng lakas sa Diyos. Sila naman, puro lang naman trabaho eh. Wala naman prayer eh. Amen po ba? Kaya umiksi buhay nila. Amen. Puro pagpapagod. Puro pag-iisip. Puro stress. Amen po ba? Kaya
yung pagod nila, yung magbigay ng pag-iksi ng buhay nila. Pag ikaw lagi nakakonekta sa Diyos, kahit nagpupuyat ka, lagi ka nagpipray sa Diyos, humihingi ng lakas, humihingi ng karunungan, nandun yung proteksyon ng ating Panginoon. Amin po ba? Iba yung mapanalanginin ka, araw at gabi ang iyong panalangin. Amen po ba? Kita nyo? Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako tungkol sa banal na Espiritu. Kung ikaw hindi ka marunong tumupad ng pangako mo sa Diyos, ang Diyos tapat. Tutuparin niya ang kanyang pangako. At binigyan niya tayo ng tatak o palatandaan na tayo pag-aari niya sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya pag wala ang Espiritu ni Kristo sa isang tao, hindi kay Kristo taong yun. Dapat ang Espiritu ni Kristo ay nasa ating lahat. Paano ba tanggapin ang Espiritu ng Diyos? Hinihingi din yan sa Diyos. Dinidesire, ninanais, ginugusto. Amen. Dinidesire yan. Kahit kaano mo kabisi, basahin mo ang chapter o talata at tandaan mo at lagi mong nasain. Lagi mong gustuhin. Gaano mo kabisi sa iyong ginagawa. Lagi mong, tulad ni Ana, na si Ana hindi naman nagpipre ng malakas. Napagkamalangasan ng pare na si Eli na lasing. Kasi yung prayer niya, bibig lang ginagamit. Amen ba ba? Sa iyong puso, alam ng Diyos yung nais mo. Sa iyong isip, alam ng Diyos ang nais mo. Kasi napapasa naman ng Diyos ang isip at puso natin. May prayer na malakas, may prayer din na bibig lang ginagamit. Amen ba ba? Depende sa iyong desire. Kahit nagtatrabaho ka, i-desire mo pa rin ang Panginoon. Huwag mo kalimutan si Lord sa buhay mo, sa puso mo. Basta lahat ng ginagawa natin, may takot. Huwag mawala ang takot. Kasi pag wala ka na ng takot sa Diyos, gagawin mo ang kasalanan. Amen ba? Dapat mayroong takot talaga. Dapat ma-maintain natin yung takot sa Diyos. Kasi pag may takot ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng kasalanan. Amen. Hindi mo gagawin yung kasalanan pag may takot ka sa Diyos. Pag wala kang takot sa Diyos, papatulan mo yung kasalanan. Papatulan mo yung tukso. Kaya yung takot sa Diyos, mahalaga yan sa ating mga manampalataya. Mahalaga na may takot ka sa Kanya. Mahalaga na mayroon kang paggalang sa Kanyang salita. Mahalaga na mayroon kang desire lagi sa Panginoon. Kaya tinutuan ko yun ang desire, yung ginugusto mo ba? Yung parang kinauuhawan mo lagi. Para kang uhaw na usana, gustong uminom lagi ng tubig. Parang uhaw ka na tao, lagi mong gustong uminom. Ang salita ng Diyos, kinauhawan din niya. Dinidesire, ninanais, ginugusto. Pag nagbabasa kayo ng mga chapter at verse, kabisaduhin niyo. At lagi, yan ang hilingin niyo sa Diyos. Sabi sa Marcos 11:24, Mateo 21:22, ano man hilingin at sa panalangin, kung maniwala ka, tatanggapin at matanggap man niyo. Mga awit chapter 9 verse 10, sabi doon, nananalig Yahweh ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggal. Lahat ng lumalapit sa Diyos, hindi tinatanggihan ng Panginoon. Hindi kayo papahayaan ng Diyos. Amen. Jeremias 20:11, kung buong puso niyo akong hanapin, masumpungan niyo ako, manalangin kayo sa akin at tutugunin ko kayo. Dapat may buong pusong paghahanap sa Diyos. Jeremias 29:11, verse 11, verse 12. Kung buong puso natin hanapin ang Diyos, manalangin tayo sa Kanya. Diringgin niya tayo. Amen. Paano ba natin hanapin ang buong puso ang Diyos? Yung buong pusong pag-iisip sa Kanya. Buong puso. Lagi mo siyang iniisip. Laging siya ang laman ng puso natin. Amen. Lagi mong hinahanap ang presensya ng Diyos. Pag sinabing buong puso mo siyang hanapin, pagkukulan mo yun ng oras sa prayer, paglapit sa Kanya. Amen? Sabi na Lord, kung buong puso niyo kong hanapin, masumpungan niyo ako at manalangin kayo sa akin. Tutugunin ko kayo. Amen. Ganon ang paghanap sa Diyos. Hindi yung hinanap mo siya ngayon, mamaya-maya nakalimutan mo siya. Nagpe-pray ka sa Kanya, nagpe-request ka sa Kanya. Maya-maya nakalimutan mo na yung prayer request mo. Hindi yung ganun, hindi ganun klase ng paghanap sa Diyos.
ang Diyos ay mapaghimalang Diyos. Gaano man kabigat yung ating problema, tulad ng Ilog Jordan, hanggat hindi nila hinahakbang ang pa, hindi huhupa ang tubig. Amen. Hanggat hindi nila hinahakbang ang pa, hindi huhupa ang tubig at hindi sila makatawid. Malaking problema ang Ilog Jordan kasi apaw ang tubig doon. Malaki ang tubig ng Ilog Jordan. Ganon din yung dagat na pula. Hanggat hindi hinahakbang nila ang kalampa, hindi yun hahatiin ng Diyos. Hanggat di sumusunod si Moises, hindi yun hahatiin ng Diyos. Nung sumunod na si Moises, nagsimulang mahakbang ng pa, hinahatiin ng Diyos ang tubig. Amen po ba? Amen. Gaano makabigat kalaki ang problema? Ihakbang natin ang ating mga pa. Unahin natin ang prayer. At sabihin natin sa Lord, dagdagan mo yung aking panampalata. Dagdagan mo yung aking pananalig sa iyo kung kulang. Basta tingin mo lagi ang prayer. Patnubay. Alam niyo mo kami may malaking problema. Kahit hindi pa ako marunong manalangin sa Diyos, kahit hindi ko pa kilala ng lubos sa Diyos, sabi ko, Panginoon ko talagang totoo ka. I-guide mo ako, i-guide mo ako, i-guide mo ako. Patnubayan mo ako, patnubayan mo ako. Kasi noon hindi ko talaga kilala ang Diyos, pero kilala ko lang siya sa kwento-kwento. Sabi ko kung talagang totoo ka, patnubayan mo kami. Yung patsilatang patnubay, unti-unti kaming ginabayan ng Panginoon para makita namin yung katotohanan. Amen po ba? Kapag hinahanap po talaga si Lord, yung kanyang patnubay talaga ibibigay niya sa iyo. Amen. Salamat sa Panginoon sa umaga ito. Maging sa isip natin, sa puso natin, i-desire natin, i-practice natin yung ating faith, yung ating panampalataya. Kahit mahirap, gaano makalaki ang problem, manalangin ka sa Diyos na mag-himala sa buhay mo. Mag-pray ka. Unahin mo siya. Lord, turuan mo ako ng tamang paraan. Bigyan mo ako ng karunungan. Bigyan mo ako ng mga palatandaan. Bigyan mo ako ng sign kung ano ba sa dalawa ang nais mo. Huwag mong kalimutang manalangin sa Diyos. Huwag mong kalimutang hingin ang patnubay ng Diyos sa iyo. Huwag mong hingin, huwag kalimutan ang hingin ang patnubay ng banal na Espiritu sa buhay mo. Yan sa lahat ang huwag mong kalimutan. Nahingin mo yung kanyang gabay at patnubay. Yung kanyang tulong sa iyong buhay. At makikita mo, kahit madami kang iniisip, madami kang problema, dahil sinanggunin mo siya, dahil inuna mo siya, makita mo yung gabay talaga ng banal na Espiritu sa buhay mo. Talagang i-guide ka talaga niya sa tamang landas. Kasi inuna mo siya. Lagi mo siyang kinakausap. Lagi mo siyang desire. Lagi mo siyang pinapanalaginan. Gaano man kalaki ang problema mo. Gaano man kahiganti yan. Gaano man ka-giant yan. Basta tinuuna mo ang Diyos. Makapansin mo, ahawiin ng Panginoon yan. Kasi makapangyan ang Espiritu ng Diyos. Power yan. Amen. Makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos. Huwag niyong kalimutan yung billing ko sa inyo. Gaano ba kalaki ang problema niyo? Kahit gaano mo kalito, nalilito ka na, sa dami na iniisip mo, sa dami na problema mo, huwag mong kalimutan manalangin sa Diyos. Panginoon, hindi ko alam yung aking gagawin. Gabayan mo ako. Ituro mo sa akin ang tamang landas. Patnubayan mo ako sa tamang paraan. Bigyan mo ako ng karunungan. At habang lumalakad ka sa panampalataya, makita mo na ginaguide ka ng Panginoon kung ano yung tamang gawin. Ganun siya. Huwag mong kalimutan mag-pray sa Panginoon. Hingiin ang kanyang basbas. Hingiin ang kanyang karunungan. Hingiin yung kanyang gabay sa mga desisyon mo na masalimuot. Sa magulong iniisip mo. Sa maraming problema ang iniisip mo. Mapapansin mo pag inuna mo ang Diyos. Lahat yan ay alisin ng Panginoon. At makita mo sa bandang dulo, ito pala yung susi. Ang kailangan pala unahin ng Panginoon. Hindi pala siya dapat kinakalimutan. Amen. Amen mo ba? Amen. Agree pa kayo doon? Purihin ang Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay umawit sa Panginoon. I-desire natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kahit matagal ka na, kahit bago ka,
Huwag mong tingnan yun sa tabi mo. Madidistract ka lang. Ang isipin mo ang Panginoon sa buhay mo. Para pagang nag-iisa ka lang, wala kang kasama. Makipag-usap ka sa Panginoon ng salilinan. I-focus mo sa Kanya ang tingin mo. I-focus mo sa Kanya ang isip mo. I-focus mo sa Kanya ang espiritu mo. Sabihin mo, linisin niya ang iyong mata. Linisin niya ang iyong isipan. Linisin niya ang iyong puso. Linisin niya ang iyong kamay. At pabanalin ka niya. Sa oras na to, yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, yung katawan mo, ipalinis mo muna sa Kanya, yung iyong mata. Ipalinis mo na sa Kanya yung iyong isip. Ipalinis mo sa Kanya ang iyong puso. Ipalinis mo sa Kanya ang iyong kamay. Linisin ito ng dugo ng Panginoon na tumumbos sa ating kasalanan. Yung dugo na luminis sa ating kasalanan, yung banggitin mo sa Panginoon, na linisin mo, Panginoon, ang aking mata. Linisin mo ang isip mo. Linisin mo ang puso ko. Linisin mo yung kamay ko. Lahat ng dumi ko, alisin mo. At pabanalin mo ang aking mata. Pabanalin mo ang aking isip. Pabanalin mo ang espiritu ko. Pabanalin mo ang kaluluwa ko. Pabanalin mo ang katawan ko. Hingin mo sa Diyos ang kanyang espiritu. Hingin mo sa Diyos yung kanyang apoy. Sabi sa Mateo chapter 3 verse 11, si Juan ang nagbautismo sa tubig. Tandaan ng pagsisit, pagtalikod ng mga Israelita sa kanilang kasalanan. Ngunit ang kasunod niya ang magbautismo sa espiritu sa apoy. At nangyari ito sa Acts chapter 2 verse 4, verse 3 verse 4. Habang sila nagkatipon, yung 120 na alagad, kasama yung 12 apostol, narinig nila yung malakas na ugong ng hangin. At napuno ang bahay na kinaroon nila. At may nakita silang waring dilang apoy na dumapo sa bawat sa kanila. Yung fire. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu ng Diyos. At nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ang Espiritu ay nagkakaloob. Yung pagsalita ng iba't ibang wika, kaloob yan ng Holy Ghost. I-desire natin. Sabi sa Acts chapter 10 verse 44, lahat na nakikinig sa patutuo ni Peter tungkol kay Jesus Christ ay bumaba sa kanilang Espiritu ng Diyos at nagsalita sila ng iba't ibang mga wika. Ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Napakasarap maranasan ng Espiritu ng Diyos. Ituon mo yung paningin sa Panginoon. Huwag kang magpa-distract sa katabi. Isipin mo, ikaw at ang Panginoon ang nariyan. I-focus natin ang ating paningin kay Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2. Siya ang pinagmula ng ating panampalataya. Nagpasakda lang ating panampalataya. Lahat tayo kung alam yung worship, mag-worship tayo. Umawit tayong lahat. Habang si Pablo at Silas ay nagpipray ng worship, uminos ang power ng Lord. Acts 16:25-26. Nagkaroon ng deliverance. Lumaya sila ng pagkagapos ng tanikala. Nabuksan ang mga kandado ng bilangguan. Dahil sa lakas ng puwersa ng Panginoon, sa puwersa ng power ng Lord. Basta totoo ang puso mo,
Basta tapat ang puso mo. Hindi mahirap pababain ang Espiritu ng Diyos. Hindi mahirap kausapin ng Panginoon. Basta tumihingi ka, tatanggap ka. Basta tumahanap ka, makatakbo ka. Basta tumahanap ka, pagbubuksan ka. Sapagkat tumatanggap ka, pagtumingi. Makatakbo ang bawat tumahanap. Nabubuksan ang pinto sa mga kumakatok. Ipagkaloob niya ang kanyang Espiritu sa mga umingin sa kanya. Hindi mahirap sabi ng Diyos. Ibigyan ng Panginoon. Malibang hindi ka humihingi sa Diyos. Wala kang hinihingi sa Diyos. Ang humihingi lamang sa Diyos, ang nung tatanggap. Saan magpapalay ka na Diyos kung hindi mo hinihingi ang pagpapala? Ang humihingi lamang ang tatanggap ng pagpapala. Bayan ng Lord. Spirit ng Lord. Receive. Sa Diyos na may pananalig. Dahil lahat ng pananampalataya, binigyan ng Diyos ng Espiritu ng tatak ng pagkahirap sa atin na. Hingin natin ang fire ng Holy Spirit. Hingin natin ang pananampalataya.
we so deep. Oh, Ang sabi sa Lucas chapter 11, verse 9, verse 10, verse 11, verse 12. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikaw ay makatagpo. Kumato ka at ang pinto ay pagbuksan pa. Kapag tumatanggap pa mo at humingi, at nakasumpungan ba at humahanap, na nabubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kung kayong mga ama marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, kayong masama, ang Diyos pa kaya, ibigay niya kanyang espiritu sa lahat ng humingi sa kanya. Mabait ang Diyos. Hindi siya mahirap kausapin. Kausapin mo siya. Kausapin natin ang ating Panginoon. Lord, I pray na kung kalooban mo, bautismuhan mo kami sa apoy at sa Espiritu mo. Kapag humingi ka sa Diyos, tatanggapin mo. Huwag kang asang tatanggap kung hindi ka humingi. Huwag kang asang tatanggap ng papala kung hindi ka humingi ng pagpapala. Huwag kang tatanggap ng kagalingan kung hindi mo hinihingi ang kagalingan. Dapat humingi ka. Huwag kang asang tatanggap ka ng himala kung hindi ka naniwala sa himala. Dapat humingi ka ng himala. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat tayo magpuri ng hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, tayo mag-hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Huwag kang maya, ito ka mo. Sabihin mo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lahat tayo mag-hallelujah. Saluhin mo ang Espiritu ng Diyos. Sabihin mo, hallelujah, 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 hallelujah. Banal, banal, banal ang Diyos. Banal, banal ang Diyos. Banal, banal ang Diyos. Hallelujah. Oh Lord, I exalt thee. Hallelujah, hallelujah. Ang salitang puri sa Diyos. Mag-hallelujah ka. Mag-hallelujah. Sabihin mo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isang panal na pagpupuri. Mga anghel lamang gumagawa nito. Hallelujah, mga panal lamang gumagawa nito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kapag nahiya ka, huwag kang tatanggap sa Panginoon. Huwag kang asa. Dapat buong puso kang manalig sa Panginoon. Buong puso kang humingi sa Diyos. You are worthy. I-practice mo ang iyong pananampalataya. I-practice mo ang iyong buong pagtitiwala sa Diyos. Humingi ka ng kagalingan. Humingi ka ng karunungan sa Diyos. Humingi ka ng himala sa Diyos. Humingi ka ng karayahan mula sa Diyos. Lumapit ka ng buong puso sa Panginoon. Hallelujah. You are worthy. Pwede ba tayong tumayo? Tayo na. I-desire natin ang Holy Ghost
Sabihin at sa Diyos na bigyan tayo ng Holy Ghost. Banggitin mo. Marunong ba kayo manalangin? Sabihin natin, Lord, ipagkaloob mo sa akin ang Espiritu mo bilang tatak ng pakahirap mo sa akin. Bilang patunay na ako'y matutubos mo pagbalik mo. Sabihin natin sa Panginoon. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sa oras na ito. Hinihin namin ang Espiritu mo. Tulungan mo ang aming panampalataya. Palakasin mo ang aming panampalataya. I-release mo sa bibig. Mag-release ka sa bibig. Ibuka mo yung bibig mo. Mag-hallelujah ka. Mag-hallelujah ka. Oh, hallelujah. 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 Sabihin sa Diyos, hindi ko Diyos ang iyong Espiritu. Hindi ko Diyos ang iyong Espiritu. Magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah. God, praise God. Holy Ghost, receive. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Abutin mo rin yung mga kapitbahay. Bawat isip, bawat puso. Magmagaling ka sa araw na ito. Inisip mo yung healing. Inisip mo yung miracle. Inisip mo yung miracle. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Receive power. Receive power. Hallelujah. Receive power.
Makinig kayo. Stop muna. Pag sinabi ko receive nyo. I-receive ng may panampalataya. Walang pag-alinlangan. Sabihin mo, Panginoon, buksan mo yung mata ko, isip at puso ko. I-receive natin ang banal na Espiritu. Maniwala ka. Manampalataya. Pag sinabi kong receive, i-receive mo. Sabayan mo ko. I-receive natin ang banal na Espiritu sa oras na ito. Sabihin natin, receive! Receive! Holy Spirit, receive! Holy Spirit, receive! Holy Spirit, receive! Receive! Holy Spirit, receive! Receive! Holy Spirit, receive! Receive! Holy Spirit, receive! Holy Ghost, receive! Fire! Receive fire! Receive fire! Receive fire! Receive Holy Spirit! Receive! Holy Spirit! Receive mo! Receive Holy Spirit! Receive fire! Receive fire! Receive fire! Sabihin mo lang, receive! Receive healing! I-receive natin yung healing! Receive healing! Receive miracle! Receive deliverance! Receive pananampalataya! Receive! Bakit i-receive nyo lahat? I-receive nyo ang kaligtasan ng buhay nyo, ng inyong pamilya. Receive! I-receive nyo ang kasaganaan ng Diyos. I-receive! I-receive nyo yung kalakasan ng Diyos. Receive! I-receive nyo yung proteksyon ng Panginoon sa inyong buhay. Receive! I-receive nyo yung proteksyon sa inyong pamilya. Hallelujah! Lord, pagpalain mo ang YouTube, ang Facebook, ang internet, ang radyo, ang television. I-bless mo lahat ng tagapanood, tagapakinig natin sa oras na ito. I-bless mo rin po yung mga kapitbahay namin. I-receive namin ang anointing ng Lord. Receive anointing. Receive. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa pagtugon mo ng panalangin ko. I-bless mo ang umaga ito. I-receive namin ang healing. I-receive namin yung miracle. I-receive namin yung deliverance. I-receive namin yung kaligtasan ng kaluluwa namin. Kaluluwa ng aming pamilya. I-receive namin ang kagalingan. I-receive namin yung proteksyon. I-receive namin yung himala. I-receive namin yung kalakasan ng Panginoon sa aming pamilya. I-receive namin yung kasaganaan ng Diyos sa buhay namin, sa aming pamilya. Receive. In Jesus' name. Receive namin yung power ng Lord. In Jesus' name. Receive. Power of God, receive. Thank you, Lord. Salamat sa mga. Salamat sa pagtugon mo ng panalangin. Salamat sa kalakasan. Salamat sa mga salita mo na aming natanggap sa oras ito. I-bless po lahat at tagapanood, tagapakinig natin sa araw nito. Salamat, Panginoon, sa pagpapala ng iyong mga salita. Sa oras na ito, kami nagpasalamat sa iyo. Salamat po sa pangalan po ni Jesus, ang papuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa mga ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen.